Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat at sa pagkakataong ito, ang ating tampok po ay may kinalaman po ito doon sa naging interview po ni Rafael Banyok kay Father Darwin sa exorcism. Kumbaga, napagtalakayan nila live sa kanilang programa sa DYHP ang naturang ministry. Dahil ito ay marami na kasing mga nagrereklamo ng mga albularyo, ano? Lahat sila nag-aalboroto na, hindi nila matanggap kung ano ba talaga yung totoong katuruan ng simbahang Katoliko at tila nakafocus sila ngayon sa pagbangga at pag-atake kay Father Darwin Gitgano. Bagamat hindi pa napapanganak si Father Darwin Gitgano, matagal na po itong isinasagawa ng simbahang Katoliko, matagal na po itong katuruan ng simbahang Katoliko. Ngayong tinuturo ni Father Darwin, dahil si Father Darwin ay kilalang pare, tila yata naapektuhan sila kasi noong mga unang panahon na hindi gaanong ah, huwag sabihin na natin na hindi masyadong popular yung mga dating paring na interview, para yatang tagos lang sa kabilang tenga yung ginagawa ng mga naapektuhang albularyo. Pero sa ngayon na si Father Dario nagsasalita at dahil popular ang paring ito, sila ay masyadong naapektuhan. Kaya ating talakayin yung panahon na siya ay in-interview ni Rafael Banyok sa kanyang programa sa DYHP. Ating i-review yung pagkakataong yun at yung kanilang tinalakay doon sa mga hindi nakakaunawa ng wikang Bisaya. At Tagalogin po natin ang bawat salitang sinasabi nila. Siguro i-summarize ko na lang para hindi masyadong mahaba. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto timot naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ayan po mga kaibigan. So sa pagkakataong ito, ate pong ibalik tanaw yung nangyaring interview ni Rafael Banyok, Attorney Rafael Banyok kay Father Darwin. Ito ay matagal na pong nangyari pero maganda ating muling pag-usapan dahil naglalagablab yung mga issue ngayon laban sa mga albularyo na nagalit kay Father Darwin, especially nitong si Agimat ni Paraon, no? Pero meron palang sagot si Agimat ni Paraon doon sa ating ginawang video. Pero bago muna yan, atin mo na pakinggan itong kay Father Darwin na interview ni Rafael Banyong sa kanya. Narito. Kasamang Edward Digas sa imong report ni mga oras sa may gata-gata pagtagadugduga mga issues, pero ni aman ni bisita niya akong amigo mahigalang pare ikan sa lalawigan sa Bohol, ato din pagtagad mahigala murag taon-taon na magkari si Father Darwin Gitgano atong official exorcist. Ang sabi ni Rafael Banyok dito na dumalo sa kanyang kaibigang pare. Actually talagang magkaibigan to sila dahil nung si Father Darwin ay sa kasagsagan doon sa Loon nung siya bago lang naging pare. And then, before ba ng debate ni Ramel Parba or after sa debate ni Ramel Parba, isa po ito si Atty. Rafael Banyok ang naimbitahan ni Father Darwin, pumunta doon sa Loon at nagsalita. Actually, nandoon ako nung araw na yon. Pinakilala pa nga si Brother Edgar Laugan. Sino sa inyo nakikinig ng DYHP? Sino sa inyo kilala ang boses ni Atty. Rafael Banyok? Ato na sa inyong harapan ang ating speaker ngayong araw na ito, Atty. Rafael Banyok. At nalala ko, doon niya ipinahayag na pareho pala kaming dalawa.
dating mga Seventh-day Adventist. So si Rofel Banyok ay isa sa mga kasamahan natin na gaya ni Brother Sok Fernandez nagmula rin sa Seventh-day Adventist. Sa madaling salita, hindi ako nag-iisa sa labanang ito. O ngayon, ating muna pakinggan yung ang ginawa doon ni Atty. Rofel Banyok doon is testimony. Pero dito, in-interview siya. Nung si Rofel Banyok napunta sa Bohol, kasama ako doon sa tenor si Atty. Rofel Banyok. Bata pa sina Baba noon. Bata pa sila. Sina Joanna, Baba, and si Marjo. Nandoon kami doon sa saang lugar ba yun? Yung bahay na parang barko. Yung hugis niya, barko, no? Tapos, ano yata yun, nakalimutan ko yung lugar na yun. Parang barko at pagpasok mo doon, susuot ka ng uniforme ng nautical, picture taking ka. Yun lang gagawin mo sa buong araw. Pero bago mo na yan, ating ituloy itong naturang video na ito. Dumalo siya pala Darwin Gitgano sa Cebu at in-interview ni Rofel Banyok doon sa kanyang programa na Straight to the Point. Baka sabihin nila ngayon na nangungopia ako kay Atty. Rofel Banyok. Hindi ko kinopia. Actually, itong programang Straight to the Point, ito ay kinopia ko doon sa sa Kansas. Meron kasing Straight to the Point program sa Kansas na kung saan is nagustuhan ko ba kasi yung punto por punto, punto sa English is point. Napanood ko yung kanilang live interview doon sa sino in-interview nila doon, presidential update yun kung saan is nagustuhan ko yung title Straight to the Point. Di ko naman nakalain na na meron palang Straight to the Point ang DYHP kasi actually ng mga panahong yun, hindi ako gaano nakikinig ng DYHP kasi ang alam ko sa DYHP dati, sakala ko puro lang drama. Handumanan sa usa ka awit. Minsan yung mga kaibigan pa namin nakakantsawan pa dati. Handumanan sa usa ka bayot. Okay, so ang sa akin dito ngayon is wala akong idea dito Hindi ko kinopya ang Straight to the Point program ko kay Rofel Banyok kasi itong Straight to the Point program ko ay kinopya ko doon sa Kansas na programa, Kansas City sa ibang bansa po 'yon. Doon ko kinopya yung title na Straight to the Point. And then nagkataon na siguro pareho kami. Yun lang ko kasi hindi ako gano'n nakikinig sa sa street dati sa DYHP dati. Okay, so dito ito yung topic nila ngayon sa Straight to the Point kung saan si Padre Darwin naman ang tinanong ni Rofel Banyok straight to the point. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. So ating pakinggan ngayon kung ano yung nangyari sa interview narito. Sa Diocese of Bohol, mga sukid di paminaw. Pads, may bisita ni Father Darwin din na to. Ato sa nitagag pagtagad be kay diin man nagikan sa Father Darwin o kinsa man iya mga kauban sa di adire. So akong ito yung kasagsagan ng pandemic. Kung napapansin ninyo si Rofel Banyok meron siyang face mask. Bibihon ka dali kay pakalitan tala nag-interview. Father, may buntag nimo. Kumusta naman ka? Di ko sada magkulukubildos na kadali. Kumusta din mo gikan? Kumusta mo? Gikan sa Bohol, attorney. Nandun ako itokron sunod adlaw ato sa Karkar sa Karkar. Bishop Kamumot. Okay. Shrine. So ang sabi ni Father Darwin dito, siya ay napunta sa Cebu kasi meron siyang talk doon sa shrine ni Bishop Kamumot. Okay. Ugma sa buntag. Okay. Mo na tong official exorcist may gala sa lalawigan sa Bohol, Father Darwin Gitgano. O gato sa debater mga sukid di paminaw. But mao ba kapatid mo number kanto ay ikuan sa on air pero ako gang gitiksan din Bago na. Bago na ngay ko unya taon. Ang imong kwan ang imong kinani ang messenger mao sa gapon. Pero sila yung number ni Father Darwin hindi niya pinamimigay yan. Hindi niya pinamimigay. Once binigyan ka niya, ibig sabihin, nakakatiwalaan niya na kapag kumontak ka sa kanya, mahalaga lang yung sasabihin mo. Importante lang masyado. Kasi, gaya ng iba dyan, is tatawag lang bigla, tapos sasabihin, Padre, kumain ka na ba? Hindi siya ganun si Padre Darwin kasi masyado siyang busy.
So, meron pang ministry, meron pang CFD, meron pang katikism, meron pang ang daming inaatupag ni Padre Darwin. Tapos yung iba, kukontak lang, tatanungin. Kasi ako yung tumatanggap ng ng mga call eh. Padre Jando, si Padre Darwin ba, nag-agahan na ba? Yes, nag-agahan na te. Okay. Pakisabi kay Padre Darwin na ako ay taga-subaybay ng kanyang program. Sige te. At saka, pakisabi rin kay Padre Darwin na kapag siya'y pinawisan, sige te. Mamaya-maya konti, mga ilang araw naman. Hello, yes, ano po yun te? Meron ako ipapaalam sa inyo na sana is makarating si Padre Darwin dito sa aming lugar. Huwag ka malati. Darating ang panahon na siya pupunta dyan para makapag-talk sa lugar nyo. Sana dumating siya. At pag dumating siya at punta siya dun sa bahay namin. Te. Anong sadya mo, te? Wala, kinukumusta ko lang naman. Yung mga ganun, hindi na ni Padre Darwin. Kaya kapag nagbigay siya ng number, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka niya, nakukontak ka lang pag importante na masyado ang sadya mo. Yun, okay? So, si Atty. Rafael Banyok, binigyan niya ng number niya dahil ito ay minsanan lang ito kumontak. Tuloy natin. Kanang sa YouTube o kanang sa imong kwan, YouTube o sa imong FB, mauna. Imo nang kwan na. So nalipay kay taasa naman kana sa inon human sa Luon Bohol. Kaya ako nahinumdum ko mahigala dito sa Luon Bohol kaya akong gi-invite sa una dito sa ilang merkado kay naghimo may Bible exposition. Yan. So kakasabi ko pa nga lang, binanggit pa na ni Atty. Rafael, in-invite siya ni Father Darwin doon sa Cebu, nandoon ako nung mangyari yon. Karon na usab na assignment, asa naman kakaron Father Darwin? Valencia, Bohol. Valencia. Gikan sa London, attorney, Balingkog, Valencia, Spain. Unsa man yung Valencia? Ikaw na ikoro ko dito. Assistant. So dito sa Luon Bohol magod assistant pa ka dito. Pag debut sa Valencia, assistant gyapon ka dito. Pero napitan ng Valencia. Asa man napitan nga ko anay area gikan sa Tagbilaran, attorney, mga 45 minutes. 45 minutes. Ito pikas nga side. Palitan mo nga ito Tagbohol, mo bisita ta sa imong parokya, diri taagi sa Tagbilaran. Kaysa una naman taagi sa Tubigon. Dol man to. Tubigon Luon. So, pastila no? 45 minutes gikan sa 45 to 50 minutes gikan sa Tagbilaran. Murag ni samot og kadako imong obligasyon ron kay akong nahibaw-an nga ikaw may gideklarar ni Bishop Yu ba to day? Oy. Malimot narambol. Kay kini ba kong classmate sa Atty. Jan Kagulada, hapit man ni mapari unta nya wa man dayon na abogado ni Bohol. Luon. Kagulada. Kuan ila kana nang asa to inyo gits Carmen ba to? Anya ingon siya nako nga kuan kana na ang Father Yu den ase Bishop Oy. Alberto Oy. Malibog ko ng Oy nya yo mura. So gideclare ka agi ka mo igi kuan nga official exorcist karon dito. Dito sa Cebu si Monsignor Kimbek mangyapon, no? Pero doon ay mga bag-o attorney. Nila mga bago. Sila Monsignor Quintanar, sila si Father Rinaldo Cue. Si Father Cue. Uban pa nga. Daghan na dugangan na sila, attorney. Dito sa Bohol, pila man mo kabuok nga sa Diocese of Tagbilaran, 12 na. 12? Usa sa mga pinaka most numbered exorcist nga diocese ang atong Diocese of Tagbilaran. Sa most number sa tibok kuan Pilipinas. Pilipinas kay ang hibaw-an ko ang NBIC may pinakadaghang exorcist. Dito sila ay nag-uusap lang sa mga background, so hindi pa nagsisimula yung interview. Nakaroon kay si Bishop Abet tungod kay sa guidance po ni Father Francisco Siquia, yaman ng classmate. Yang invited do. So nag-invite po siya mga pare nga interesado, mga 12 ang yang na-appoint. Okay. Kini bang exorcist. Kini ni ang Diocese of Tagbilaran ang katong Bohol duman ni Diocese of Talibon. Dunay tulo sila sa Diocese of Talibon. Tulos Talibon. Nadugangan po na attorney. Tungod pag adto ni Father Siquia, hatag siya training dito jud sa diocese nato. Unsa man ning kuan Father kini pagka exorcist ba? Kuyo man gud nga kuan exorcist. Ayan. Dito na sisimula yung yung kanilang interview maganda, no, kung saan sinabi ni Padre Darwin dito na si Bishop Abet Oy at saka itong si Father Siquia is magka-classmate daw, at naimbitahan ni Bishop Abet itong si Father Siquia na mag-talk doon sa
Bohol, mag-training. Ay ayon, dumadami yung mga exorcist doon. At ngayon, tinatanong siya ni Atty. Rafael Banyok patungkol dito sa ano ba itong exorcist? Kinaliman ka na nga na mga mapusis ba yung mapapahawaon. Daghan kong mga dili na ito mapakita sa video kay kada na ang kuan ko na. Pero daghan kong nakita sa video ni Father Darwin. Kada bisita na to dito sa kuan Bohol. Mga kada na videohan ba kanang ipapahawa bitaw nga yawa bitaw. Kada mga kuan no. Kini ani Father sa ni gift ni or makuha ra ni sa atong training. Yan. May kuan ani. So tinatanong ni Atty. Rafael Banyok kung yung pagiging exorcist pa ay gift gaya ng claim ng mga albularyo na sila daw ay may gift of healing, gift na tanong niya, gift ba ito o ito ay nakukuha lamang pagkatapos ng training? Anong sagot ni Father Darwin? Una, attorney, before Vatican II, appeal na sa before ka mapari, minor order na ang exorcism. Okay. Appeal na siya sa lectorate, acolytate, before ka mahimong deacon, before ka mahimong pari, minor order na siya. Mahimo kang exorcist. So before Vatican II, hindi mo pumalandungan ang document sa simbahan, tanang pari exorcist. Tanang pari exorcist. Kay 1st, 2nd, 3rd century, attorney, na-converted ang different continents because of the ministry of exorcism. Naara ba kon Father? Ako ha, kanina ang indekin. Ato na sa iklaro na kay murag dunay nag. So ang sabi niya, pag sinabing exorcist, pare. Ang nagkakandak ng exorcism, pare. Para ba ganito? Ang nagkandak ng ng dental is dentist. Ang eksperto sa science, scientist. Ang nagkakandak ng bautismo, baptist. Ang nagkakandak ng exorcism, exorcist. When you say exorcist, Roman Catholic priest yan. Hindi pwede exorcist pero ikaw ay albularyo. Hindi pwede yon. Pag sinabi exorcist, dapat paring Katoliko ka. Pag ikaw ay nag-e-exorcism, hindi ka naman paring Katoliko, it means peke ka. Ganun lang yung tuloy natin. Kat nako, dito dapit sa may south nga area, doon ay eskwelahan dito, dumalas mga madre, nga doon ay napusis. Gitiksan ko, kanya wala ko na isaba ra ba? O dito na somewhere sa south. Unya, dito na si Father Rinaldo Cue. Si Father Cue may nga to. Ni siya, ni response na siya dito. Oo. Eskwelahan sa mga madre dito. Nakadawat sa kog text about kung atro mo sa inyong nearest exorcist. Oo. So kung tanan pare exorcist, nga naman nga mo ingon man sila nga ayo kuha si Monsignor Kimbek. Before Vatican II to atore. Before Vatican II. Nya karon sa Vatican II wala na wala. Oo. So, nya karon si Papa Juan Paulo II, yan ang gi-encourage yun. Tanang diocese kinahanglan jud sa ministry of exorcism, ministry of exorcism. So si Pope John Paul II pala ang nag-declare na kailangan lahat ng diocese ay meron naka-assign na exorcist. Daghan kay mga harassment. Open man itong office from Thursday to Sunday, attorney. Kagapon, dunay bata dito gida, hindi lang ako i-mention asan dapita ang ilang lugar. Na possess among bata tungod anang gitawag ghost detector. Doon na may application sa kuan attorney sa cellphone kanang mo detect og mga multo. So sabi ni Father Darwin, ang office ng exorcism bukas ito from Thursday to Sunday. At dito may binabanggit siya dito na merong dinala na bata sa Office of Exorcism. Ang bata ay napossess dahil lang sa paggamit ng gadget na tinatawag na yung ghost detector na gadget, no? Sabihin, gaya ba ng yung ano bang option, tina-search ko muna ako anong option na yung ginamit it lang. Ito ay kung tawagin ay ghost tube. Sa ghost tube na app, isa rin yun, pero hindi ko alam kung ang ghost tube peke ba o ano. Basta isa sa mga apps yung mga ghost detector, yun ang naging doorway ng naturang bata para mapossess. So ating ituloy ang naturang interview. Dua-dua raguna.
Kuyawan, duwa lang, nana. Nakadetect man siya doon eh. Oh. Nakila-ila ko nung multo sa ako. Para yun nagnaong. Nagbailan niya nga kaluhat. Unya, nisud niya. Mao na statement sa mata sa atong i-interview. So may nung ang bata pala nakadetect pala yung kanyang ghost app. Tawagin natin ghost app kasi ghost detector app. Nagpakilala sa kanya, kamukha daw niya, kakambal daw niya. Hindi nagtagal, sinapian na siya. O nanitabo dito na nawa na siya, nanggahi na. Natingana yung mga classmate, nanggahi, nawa siyang hugalingon. Ngayon, so tumigas na siya, nanilisik na ang kanyang mga mata, ang taka na yung kanyang classmate, nawawalan siya sa sarili niya. Nanawag na ko atong miyaging adlaw kung di man open sa to office, Huwebes pa. So Merkulis sila nanawag na ako, so Huwebes na nato na accommodate. So dito sila, pata magsugod, maupay pag-abot, nagkisi-kisi na. O ihatagan na to og mga sacramentals, gaplasan na to holy and exorcise oil, singgit na kay init man kayo. So, ibig sabihin, yung pamilya ng mga bata is tumawag kay Father Darwin Miyerkules pa. Ang open ng office is Huwebes pa. So hindi niya na-accommodate. Nung dumating na sa Huwebes, kakarating lang ni Father Darwin, nag-react na, nangisay-ngisay na yung mga possess. Holy and exorcise water. Yeah, nilagyan niya ng holy and exorcise oil, water, at sila ay nagsisigawan na mainit. Gitna. Pag ganito magsugod sa prayer, actual nga prayer, kay mukisi-kisi man sila ito, hindi sila katago sa mga sacramentals. Ingon na ka-powerful ang mga sacramentals sa simba. Ulitin ko ha, ang sinasabi ni Father Darwin, hindi makatago ang mga demonyo. Wala siyang sinabing hindi makatago ang mga antingero. Yun dahil doon sa doon kay Agimo de Paraon, ang antingero daw hindi makakatago. Tuloy natin. Unya, kaluis kay Ginoo na ulian siya. Naulihan jud siya. Unya, pag series na mo, wala na siya mainiti sa mga sacramentals. Yung ano po siya makita karon, pero ongoing pa ang atong observation niya kay doon na may mga rule of life nga ilang pag-sundon uban sa iyang family. Ibig sabihin yung mga deliverance ni Father Darwin ng mga possess, pagkatapos po ng session, meron po yung rule of life na ipinapasunod sa mga pamilya ng bata, yung bata mismo. Ang rule of life na ito yung mga requirements na kailangan nilang gawin habang pinaprocess yung liberation ng bata. So ibig sabihin, yung rule of life kailangan mo na yun na yung maintenance. Kumbaga, kung sa gamot pa, maintenance mo na yun. Kasi pag yun, nakaligtaan mo, hindi maganda ang resulta. Once family. Dakog improvement ron ng bata, lipay kay family, yung mama, papa, kay tulong adlaw naman siguro to kung ako masipyat tulo da ka adlaw na sila itog. Yung bata si magwild. Di man nila kabiyaan kay mawa man siyang kagalingan. Pero kay Los Ginoo karon dako kay sila og kalipay. Kay dakog improvement ang bata. So unsa naman mo gikuan giron nga kan trabaho ko pertimbisihan nimo di nakakatubag sa context sa una text sa mataguan. Tamo pati si Rafael Banyok hindi nare-replyan ni Father Darwin. Kaya doon sa mga nagchat-chat na chinachatan ni Father Darwin daw, huwag kayong maniwala, scammer po yan. Nausap din mo number. Kini ni ang asabay kung gipa siguro gud kini atong ministry sa pag mga debates or kini sa ministry sa exorcism. Duha akong commission attorney kining sa Catholic Faith Defender, ikaduha kining Ministry of Exorcism. So munang duha akong gidala. So tinatanong siya ni Atty. Banyok kung alin daw ang mas priority daw ni Father Darwin, yung Catholic Faith Defender ba o yung Ministry of Exorcism. Ang sagot ni Father Darwin, pareho. Ako yung nagdaron sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Tagbilaran. Ako ang ilang SD, Spiritual Director o Manila. Unya, kan po sa Ministry of duha. Akong kuan mo nang bishop nga pwede naman ka Paris Peace Father sa ayan ang bishop kay bugat man ning ministry nga akong gidala. So manang na ako sa Valencia, Bohol.
Pati daghan ng taong madto nimo kamo na kag kuan na hinon dito mo kag fit healer dito pa din. Kita mo papamaog kita lahi ning ako. Oh, bitaw, totoo. Si Padre Darwin na pagkakamalan talagang faith healer. Actually, pag may dumaan doon, sasabihin ka agad na nagagamot na ba yung albularyong pari? Walain mo? Albularyong pari daw. Hindi albularyong pari, Padre Darwin, ha? Napagkakamalan lang. Ibang kasi napagkakamalan sa talagang albularyo, no? Para bang ako, napagkakamalan akong Jet Li. Ayun, pero hindi ako Jet Li. Napagkakamalan lang Jet Li. Kalahin mo, Jet Li talaga? Jet Li. Jet Li. Tuloy na natin. Kita kasi gawas mo daghan ng tao nang patabang ba. Oh, pero taga ilang kog dugang blessing sa inyo maluya mo guta. Kana bitaw. Daghan tag mga tabangan ba kaluya sa do. Tinuod. Pero labon na imo kay kana mga yawa guna imo papahwa. Kada hipis yun to sa Domingo, ubay-ubay po naman to dito ng mga igsuon nato kay ang atakis demonyo attorney di man kay possession lang. Doon na may gitawag oppression. Doon na yung mga sakit nga di maayo sa doktor. Gitawag na siya preternatural in origin nga sakit. By the way, attorney katong Derico, naghatag ko og katong anniversary. Invite ko nimo. Hindi taga Toledo ni Anto for 20 years dai. Naniwang jud siya attorney kay duha ka kutsara ri ang kanon. Siya nga, anong kibaw man ka? Siya, naminaw ko sa DYHP, Father. Taga Toledo City. Nailayo man nagikan diri siguro, no? Mo nang nga niadto siya dito, uban iyang asawa. Ako iyang tiyan na to niwang kay siya. Burot siya iyang tiyan. Tinga siya kay duha ka kutsara iyang makaon. Yung mabusog na dahin siya. Sa duha ka kutsara lang. Ibig sabihin, merong pasyente from Toledo, Cebu ang sumangguni kay Father Darwin. Ang reason is narinig niya yung mga pangangaral ni Father Darwin about sa mga demonic harassment, and 20 years ba yon? 20 years, no? 2 kutsara lang kinakain niya tuwing pag kumakain siya. 2 kutsara lang, busog na kaagad. 20 years nahurot na kuno iyang jud iyang kwarta. Arangan mo kuno sila kaniadto. Nya pag adto nila so ako pa kumpisal yan went kay luya naman kay siya. So pinunta ni Padre Darwin, pinakumpisal niya at kanyang inanoint dahil masyado ng lupay-pay na masyado. Nya ako saying you should receive the body of Christ, and then gideliverance na to. Suka-suka siya sa holy oil. Nya nibalik sila. Sa Father, nindot na yung kain. Normal lang ka, Father. Stila, no? So, matag gitawag oppression. Yan na, holy oil. Ano yung nangyari doon? Pinainom ng holy oil. Anong resulta? Gumaling. Hindi naging tikbalang. Hindi gaya sa langis ng albularyo. Kapag ininom mo, ang sabi ng tao, magiging tikbalang ka. Ha? Magiging tikbalang ka, tapos lalaki ang iyong tiyan, lalaki ang iyong bayag. Hindi gaya ng kay Padre Darwin na kapag siya ay nagpainom is kung demonyo ang naging sanhi ng naturang sakit, mapapalayas ang demonyo. Hindi po yan isang beses, ha? Kasi isipin ng iba kasi na na once lang nangyari. Hindi po yan once. Dahil may mga pagkakataon na nakikipagmatigasan ng demonyo dahil malaki ang kanyang kapit. Siguro yung tao siguro may hatred. Isa yun sa nagpapakapit sa demonyo may hatred, may kasalanan na ayaw mapatawad. Doon kumakapit ang diablo Yun, attorney. Dili tanan ang giharas sa demonyo possess. So doon ay oppression gaan kag sakit sa demonyo. Nga preternatural, normal ra ka. Dili maayo doktor ka naman ko pero natural illness, attorney, kaya kaya sa doktor. Natural in origin nga sakit. Tama sila natural medicine. So kung nay maadto didto nya di rapod magkadiak sa mga sacramentals nya
di ra pod wa po improvement, i-recommend yun nato sa doktor. Pero kadto siya to ni completely healed matud pa niya. Balik siya sila didto sa Office of Exorcism and Healing, pasalamat because of the sacrament. Ang tanang pare attorney makahatag na ning source of healing, confession, unwending and holy communion, the body of Christ, the source of healing na attorney. Ano mga sacramentals, instrument of healing raman na. Pero yan na, ulitin ko ha, isa sa mga sinabi ni Father Darwin na iminimungkahi ng ministry ng ang paglapit sa doktor. Pero kasing mga ibang tao kasi na ipinapalitaw nila na ipinagbabawal ni Father Darwin ng paglapit sa mga doktor. Mali po yun. Ha? Yan, ang tawag dyan is fanatic. Ang sabi nga ni Father Darwin may ano yan kapag doktor lang yung yung nilalapitan mo, ano ba tawag niya doon? Kalimutan ko ang tawag niya doon. Pag doktor at saka pare is authentic. Kapag pare lang, fanatic. Pag doktor lang, agnostic. Ayun natin, yun yata, agnostic yata yun yung sabi niya. Pag doktor lang, ayaw tumanggap ng anointing of the sick ng simbahan, nasa Biblia naman yun. Alam nyo nasa Biblia yun? O ating basahin sa Biblia ha, yun ay nasa yun ay nasa 1 Peter, James 5:14. Sabi sa James 5:14, ganito ang pagkakasabi, is any man sick among you? Let him bring in the priest of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Anointing him with oil. Yan ang ginagawa ng mga pare. Pare ang tatawagin, hindi albularyo. Ulitin ko ha, pare ang tatawagin, hindi albularyo. Ating ituloy ang video. May kalainan ining pari ka o kining pari ka nga imong ministry exorcism. Doon ay mga mas dako-dako o mga requirements. Ang kalainan attorney, ang exorcist maka-exercise, ordinaryong pare maka-deliverance ra. Pero makapanghilin ka po gyawa ang ordinaryong pare kay by virtue of his baptism and his ordination. Muna ordinaryo laygo gani attorney pwede maka-deliverance. Sa iyang balay lang. Sa iyang balay, sa iyang family circle. Pero outside na, dili na siya kahimo. Kay limited man. Ayan, so si Father Darwin, iba ito sa albularyo Ang albularyo, sinusolo lang nila. Samantalang si Father Darwin is nag-e-empower. Sa madaling salita, pwedeng i-deliverance ng padre de pamilya ang kanyang buong pamilya. Halimbawa, tatay ka, yung anak mo nagayuma, pwede mong i-deliverance yan gamit ang iyong natural authority. Tapos, hindi gaya doon sa albular, lalapit ka, sisingilin ka pa bayad, 3,500, 5,000, bayad, tapos babalik ka naman mga ilang buwan. Hindi gaya ka Father Darwin na ini-empower niya, tinuturuan niya ang tao na i-deliverance ang kanyang pamilya, hindi kasama ang kapitbahay. Kasi damay yung kapitbahay. Pag kapitbahay ang naagrabyado, tuturuan mo ang kapitbahay kung paano gamitin ang deliverance prayer at hindi ikaw mismo ang parang albularyo, pupunta doon, maghihiling doon. Hindi tama yun. Tuloy natin ang naturang video. Pero pare, pwede siya maka-deliverance. Kini bang Godfather ba doon ay mga tao uban nga kanabang usa ka balay, karaan nga balay ana. Okay lang sa uban. Pero nay uban nga daling makakita ba? Murag matud na third eye. Tinuod ba ning nani? Tinuod ng third eye attorney, maka-open sa third eye kanang si Tagduolog Faith Healer. Sabi ni Father Darwin, totoo na may third eye. Meron kasing iba kasi CFD dyan, feeling general. Feeling general, ano daw? Natawag dito, feeling general siya, tapos sabi niya na katuro ang agnostiko daw yung yung third eye, wala daw third eye sa Bible. Ba mayroon? Hindi lang niya alam. Sige, sa mga diyan, mga nagpapasabi diyan na walang third eye sa Bible, sige, amunin niyo ko sa isang diskusyon, patutunayan ko sa inyo may third eye sa Bible.
Sa mga interesado lang naman yan. Sabi pala dahil totoo na may third eye. Kasi hindi pwede na yung reasoning mo, wala ka namang third eye. Yung reasoning mo, pinangingibabawan mo sa mga naka-experience. Yung mga naka-experience, pinaglilito mo nagsisinungaling dahil ikaw lang yung tama. Ibig sabihin, may diferensya na sa utak mo niyan. Kaya ating tuloy itong interview ni Attorney Rafael Banyo kay Padre Darwin. Doon natin occult involvement na mga tigduol tag-espiritista or mga mediums. Mga barangan, ana. Mga barangan, apil na sila attorney or mediums. Kanang mediums attorney, sudlan og Santo Niño. Sudlag mga anghel. Sudlag mga santos. Sudlan sa malambirayan. Ang kanang mga tawhan attorney mo ni maka-open sa psychic ability. O tungod na naman na third eye. Ano makakita na ka. So dapat na i-close kay third eye is not a gift. It is a curse from demon. So kung 24/7 attorney open imong third eye, matod pa ni Father Sikia, you are walking possessed. O nabasa mo ko na sa libro ni Father Sikia, sa diyang napil na ko sa iyang team sa tibuok Pilipinas sa ministry sa exorcism. Then iduula ko sa Father 24/7 jud Father kita ko. Nagalas luyo ni mo Father. Mo ba? Naa sila nanguyog ron. Kuyawa no? 24/7 attorney basta 24/7 gani open one third eye, you are walking possessed. So dihang ako inan siya close na ni ma'am. Sa sige Father kay bata pa ko ani Father. Pag deliverance sa attorney nawa jud siya ang kulingan. So kanang mayo niya doon ay daling makita. Katong among istasyon sa una pa dito sa Kulon. Ang katong mong janitor na hinoon. Makakita sa iya na pasagdan sa kadlawon nga maghinlo na maligos banyo. Pasagdan lang kuno niya. Napaka-close na attorney, doon ay prayer ang simbahan na. Ma-close yun na siya attorney. Aday na inanasan. Ma-close yun na siya. So pila magkakadlaw dito sa Cebu? Ikan karon ano sa imong talk dito sa Kuan? Karon Merkules until Merkules adto po sa akong uncle duaw mayo kinakasuloy tawon ka dito sa atong Sibianan diwa HP. Mingaw ko nimo. Salamat kay Padre. Ako kang gikuanan kay daghan mga nag-text nako asa na kuno kan assign murag do na siguro sila patabangan in taon ba. Sama atong taga Toledo bitaw nga ni adto gid taon sa imong kuan dito. Kaluyan taon sa Ginoo attorney. Atong taga Toledo. Nahimong instrumento ang atong DYHP. Basig na minaw ganito. Wala ko si Ate Ken. Taga Bohol gapon na ini. Taga Bohol ni Carmen ni ila. Carmen Bohol. Si Jan Kagulada ri taga Hagna dito. Da kami taga Bohol si Eli Bolonos taga ako man. Si Inday Bambina. Inday Bambina. Bayan. Si Alan apil sa ni. Abay-abay ni mga taga Bohol na pa man mahuli basta pista pa rin. Nailado gining Bohol nga mahuli basta pista. Pinood. So nalipay kay kog dako nga kuan kay kanana ang nana makay imong kaugalingong YouTube channel o guban pa. No so busy kay kada pay Catholic Faith Defender nga dapat exorcism. Puno-puno yung schedule. Grabe dedication nimo sa imong kuan. Kini imong sa mga tinun-an nimo ning mga bata nga di adre. Kuyog sila doon na may mga sacramentals nga i-offer nato no o nya mga scholar po ni sa Ministry of Exorcism o punto por punto ba nato karon mayo so ang Ministry of Exorcism ato ni nakatabang sa do mga scholar nakatag scholarship program tungod sa maong ministry. Pagsugod ni man ang exorcism pa din mga pila na nakabuok ning kuan kay katang pangadto na to dos Bohol sa CFD pa to sa CFD man to no tunang magipakita na ko mga video ba di man pwede natin ipagkuan gud taod na to ni taod na gyud no mga bag-o po ko nagsugod na to 2 years pa siguro to nagsugod ko anong mga panahon na pero mura og kuan kining naaka ang ministry ha murag mas kinahanglan gyud ka og kuano kay kini bang yawa Father dito exorcist dito sa Leyte kini ang exorcist sa Leyte do na gitawag to sa maasin ba ako ay kun ibawaan niya gipatawag to sa baybay kay do na naposes ba so giadto niya kuan gi kuan to so ni hawa gyud to kuan pero mabawas na ba kuno ning yawa pagabot ka sa may inupakan na agi ba tong baboy dako kuno kayo na disgrasya namatay kadto maong kuan nice retaliation na to kuya kuno ning yawa kay mobawas kuno sad ni so the more nga kuan ka the more nga na imong ikaw may insurance nga ministry more the more gyud nga mo hugot ka sa mga kuan attorney na mga prayer for protection cleansing prayer so gitudlo na ni Father Sikia do na yung mga pamaagi parang
Najud kanunay ang prayer for protection nya cleansing after sa deliverance. Ang cleansing prayer attorney mo nay usa sa mga protection nato parang ma-minimize naman yun ang retaliation nila pero ma-minimize ilang retaliation. So mo nang kinahanglan doon ay proper training ang maong exorcist. Kay kuyo lagi ninyawa mo retaliate lagi. Mo bitaw kini mga dili gyud mga pare or bisag pare og dili lang kayo ka exorcist o nya dunay mayawaan dili na lang gyud ka mo patuga-tuga kay mo balhin sa kuno ninyawa og suod nimo pare. Doon na kung mo-react ng usa ka tao during example usa ka tawo nga deliverance ta karon nya mo-react pud siya. Naa jud niya. Na occult spirits nga nakatapot niya man nang mo-react. Kining kuan ka mga pila na gyud ka kabuk ni imong napapahawa nga yawa kanang napuses. Mo bana nimo. Ang sukad pagsugod nimo ni. Ang atong mga pasyente ato ni more than 300 naman. More than 300. Kanang mo kuyog nimo father. Unsa man na kanang sa team father kon, father gitgano ana. Kuya mo kuyog kadito basig mo balhin nimo yawa. Sa may requirement nga makapwede makakuyog nimo ana. Na team jud ato ni training jud na sila. Training. Sa training no. Panalitan ba kami sa Indekin nya ta ato tani kon. Kuyog tani Father Darwin. Depende sa day kay kuya man bubalik suod hinuon na. Masabot ka na ko problema Father Darwin hinuon ug daghan hinuon. Time ato ni nga dito sa eskwelahan invite ko doon na lang pipila ka mga bata nga naposes giharas naposes different man ang level sa harassment sa mga bata pero ang kumpiyansa ra po ko nga nag-deliver ko sa tibok eskwelahan nga na ang mga bata so dubli nun ang mga gipangharas so posible di adto paulion ang mga bata onya ang mga maestra ray magpabilin so man nga kun ang example mag-deliverance ta nya dunay kauban nato nga ayang lulo na occult practitioners dunay mga anting-anting dunay orasyon mag-react yun ato mag-react during sa bisan pagsigag ampo dunay usa ka madre ato ni adto didto nagtulala na superior pa jud so dili na ko mention ang congregation nagtulala na di na mo mastorya unya ako unsa may sinudanan ni wa po kalibutan to ng gida kay ipauli na po ni father kay nagtulala na lagi pag adto nila magampo lang ta kay di naman ni mura man gwas niya basig tiniguang na ni sister pag pray na mo attorney kay pasok man sa cross singgit suka yamang iwakli ang cross pag human sa deliverance attorney tabian na sa father magtabi jud ta wala nang tulula pitok-pitok nagbata ni sister di man yun siya nga father siya nga naunsa mo ka sister nga nung nga ani mga superior guga sa father natiawan mo kung among kumbinto yan po nisadya sa mga kauban na mo dito may ipatawag tong bagitang tambalan doon sa mua so nagpadugo mo father so nag-offer sila dito so motoy doorway attorney nga naharas ang mga superior ako siginan nga ayan na jud duolog mga faith healer albularyo kay dili man sila iya sa Ginoo so doon na sila abyan attorney angay masayod ang mga igsuon na to karon doon yung mga abyan mga spiritual companion ang mga faith healer and they're demons nangasuko na ko mga faith healer dito sa Loon attorney og sa ibang lugar gisong ko dito gingnan ko ikong pariya ka una para baminimo hibaw ka katikista ba ako unya San Vicente Ferrer ang akong patron so ang mga faith healer nga banggiitan attorney angay masayod ang mga katawhan yung bagang duot karon ang mga faith healer mga katoliko mga devoto pa jud nagtuo sila in good faith nanambal sila nagtuo sila nga ang Ginoo jud may nagtabang nila may nag-instrumento nila they're demons mo na nga naman as Catechism of the Catholic Church attorney 21:16 to 17 all forms of divination are to be rejected
recourse to Satan or demons. Klaro kayo na. Apil sa divination attorney ang faith healer. Okay, hindi pala ako naririnig, ano? Okay, so mga albularyo, makinig kayo sa sinabi niyo ni Brother Darwin. Bakit? Dahil marami sa inyo nagreklamo sa sinasabi niya. Totoo yun na ang mga albularyo, may mga companion spirit yan. Unang-una, eto ha, paliwanag natin ito para maintindihan ng mga albularyo, ano? Unang-una, yung orasyon ninyo, may nakakapit dyan na espiritu. May nakakapit na espiritu dyan. Pangalawa, yung ginagawa ninyo na pag-bless, ganito yan eh. Yan eh pinaliwanag na ni Father Jojo Sirodo, isang exorcist. Sabi ni Father Jojo Sirodo, kapag nag-alay ka ng dugo, ha, hindi natatanggapin ng Panginoon ng alay na yan. Bakit? Naialay na kasi ang dugo ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Ngayon, kung hindi tatanggapin ng Panginoon ang alay na dugo na yan, sino ang tatanggap? Sino ang tatanggap? Hindi ba, yan na lang isasabi ng albularyo, ang lugar na ito, sabi, tatang albularyo, kami may planong lumipat sa lugar na ito. Tapos, baka pwede mong tingnan, sabi ng albularyo, ay, may magagalit kasi may nakatira dito ng mga espiritu, magagalit sila. Ha? Paano ngayon yan? Amin ang lugar na ito, anong gagawin natin? Sabi ng albularyo, hindi problema yan, madali lang yan eh. Magpadugo tayo. Ayun, padugo, mag-alit tayo ng dugo. Mag-iihaw ng kambing, manok, ano ba yung ipapadugo doon. Tapos, iaalay yung dugo. Ang tanong, para kanino yung inialay na dugo? Hindi ba't para sa mga espiritu na nasa paligid upang wag silang magalit? Ngayon, sino ang mga espiritong yon? Yon ay mga demonyo. Dahil gusto nilang maging kamukha ang Panginoon na inaalayan, dinadasalan, sila ang nagbibigay ng kapangyarihan. Naging effective yung kanilang mga langis. Kaninong authority ang kanilang ginamit? Hindi nagbibigay ng authority ang Panginoon doon. Bakit? Sabi nga ni Brother Darwin, CCC 21:16. Ating basahin yung yung sinasabi ni Brother Darwin na CCC 21:16 para doon sa mga hindi nakakaalam. Ito ay matagal ng turo ng simbahan eh. Ating buksan ha. Ito ay nasa reference natin to. CCC 21:16. Ito pagkakasabi para makita ninyo. Yan. All forms of divination are to be rejected. Sabi ni Father Darwin, nahahanay ang mga albularyo dyan sa term divination. All forms of divination are to be rejected. Sa madaling salita, katuruan ng simbahan na all forms of divination, hindi some forms. Kasi yung mga katulang ng mga albularyo kasi, hindi lahat ng albularyo sa demonyo. Di ba? So, kanila pinalilitaw dito na some forms of divination lang kasi hindi lahat sa demonyo eh. Pero ang sabi kasi, all forms of divination are to be rejected. So, anong sabi ni Kristo sa Matthew 18:18? Ano man ang inyong ipagbawal sa lupa, ipagbabawal rin sa langit. Pinagbabawal ng simbahang Katoliko ang divination. Kailangan nga i-reject eh. Pero itong mga albularyong ito, nagagalit kay Padre Darwin kasi sila ay nire-reject, pinapa-reject sila kay ni Padre Darwin sa mga tao. Katuruan ng simbahan yan. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring of the dead, or other practices false is supposed to unveil the future. Consulting horoscopes. Yung pagkonsulta ng horoscopes, pinagbabawal din yon. Astrology, palm reading, yung palm reading, yung papahula, no? Yung binabasa yung palad, bawal din yon.
yung interpretation of omens and lots, yung the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums all consider desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Yan katuruan simbahan na sa 21:17. Or practice of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers. Yung nagkakaroon ng occult power, so as to place them at one's service and have a supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health. Ano yung occult powers na ito? Even for the sake of restoring their health. Ano yan? Hindi yan albularyo. Ba't kayo galit kay Padre Darwin? Matagal ang turo ng simbahan katoliko yan. Ipinapangaralan ni Padre Darwin, anong turo ng katoliko? Tingnan nyo ha. Wearing charms. Wearing charms is also reprehensible. Ba't yun susuot ng mga anting-anting? ng mga pampaswerte are gravely contrary to the virtue of religion. Gravely contrary. Ito pa, these practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone. When accompanied by the intention of harming someone. Anong sabi ng isang albularyo? Kapag ininom daw yung kanilang langis, magiging tikbalang daw kayo. Magiging tikbalang, lalaki ang bayag. Lalaki yung tiyan. Minsan may isip ko, hindi kayo mga malaki ang tiyan ngayon nausog na rin. Yun ang malaki problema ng mga kaibigan. So pinapaalam na ni Padre Darwin na inyong mga sinasabi niya is may batay sa katuruan ng simbahan katoliko. So atin na pong ituloy yung mga sinabi ni Padre Darwin dito. Narito. Kanita ba ito suko siya na ako. Kaya pilang nakatuig siya, nambal niya. Di mamatay ang lula kung di mapasa. So mao ni attorney. So nito bo, once mo dawat sa akong gisulti. O ako siyang inan nga, nay di lang ta maglalis na basta ako lang isulti nimo ang kamanturan nga dili ka kanang imong gahom sa pagpanambal bisan pag San Vicente Ferrer imong patron bisan kinsa pa ng santusan ay ang sakrament ray makatambal spiritually kung isal hilog o kalawat may lain ay din ta maghimog lain. Nakikupiti siya kas Ginoo. Wala siya mo tuo, niuli siya sa ilaha ko nagpa-bless man kag holy and exercise oil na imna na. Inigabot sa inyo pag inom ni attorney nawa siya sa kaugalingon kay perting inita ang holy and exercise oil. Nawa siya kay walking po sa sinanay o mo ni ang faith healer usas paggitan dito sa lungsod sa Dawis. So ni chat nako mga demonyo attorney. High-tech na mga yawa ron gamit nag-messenger ato ni. Gamit na chat sa mga demonyo mo ni. Hoy Darwin ay nagbalik sa parokya namo. Gitorture minimo kay nagtok mo ko tong time. Gitorture minimo. Kano sa sila na torture ato ni sa dani unom sinanay sa holy and exercise oil. Kada adlaw simba, katikista. Dunay devotion ni San Vicente Ferrer. O di siya katuo nga iyas yawa ang iyang gahom. Pero sa diha dakog tabang ang mga sacramental sa attorney. Mo ni gingon sa demonyo. So in good faith tong iya. In good faith jud. Wa sila kalibutan. They are deceived by Satan. Manang ingon demonyo nako kung mobalik gani ka dinhi sa mong parokya Darwin, amo siyang patyon pili ka. Mo ni chat sa mga demonyo nako. Og Darwin wala na kay katungod sa pagpahawa namo. Wala pa ka mapari, amo na ilang kaliwatan. So pagkabuntag attorney naulian mas nanay kay walking possess man ni trans man siya nawa siyang galingon naulian si nanay unya ningon ni chat ako siya nandiyo nagchat father dili ako nagchat mo gabi sa dili jud kay plural man gitorture minimo ay iyang messenger magigamit messenger gigamit kay walking possess siya attorney grabe ha no yan itabo attorney kunay ari diri sa office of healing exorcism kay tabangan ta ka. So niadto siya attorney, nya pag adto niya, mastorya gud nimo, normal kayo. Sanay magampo ko para nimo atong palayason ng mga yawa nga nasi mong kuan pinagi sa pagi sa simbahan. Nung pisal ka. Nya pag humanay kong pisal nag-deliverance ko niya attorney. Sugod na tanay sa samahan sa santo man ni katawa siya kalit attorney. Wahahaha. Kung ano katawa mo ka, Darwin nagkita ra jud ta. Wala na siya. Itutukan ko. Ko nice meeting you. Isa na ko ang cross attorney din na siya katutok sa cross.
Unya napasok na siya sa cross. Inet, kuha na. Darwin, hilabtanon kas. Ang mga pari, Darwin, mga buutan. Ikaw rojod ang hilabtanon. Ang mga pari, Darwin, wa mi papahawaa. Ikaw ra sa tanang pari ang hilabtanon namo. Sulisukol siya. Oh, Pila may edad na ni nanay? Mga 50 si attorney. Oo. Unya, ako ipakita niya ang iyang kaugalingong video. Ito ipakita na, nay, unsay kasulti nimo. Nanguros siya, attorney. Father, tinuod yun ang imong gisulti. Dili ako nagsulti ni mo nanay ang simbahan. Tinuod ang gisulti si Siman. Sugod karon, Father, dili na ko manambal. Ako nang i-recommend ang mga masakiton ngadto sa kamot sa mga pari, kumpisal, hilog o kalawat sa lawas ni Kristo. Mao na ang makaayos atong mga sakit. Pastila, no? Naka-hook up ta karon sa atong 93.9 IFM, Father Darwin, na atong interview karon. Kini bang kuan, Father, si Father Rinaldo Cue, exorcist na ni sa atong Cebu City, sa atong diocese. Sa una gipasuwat ko ni og kuan, kini ni ang Kulong. drama sa radyo. Unya kami sa Buen Alguno haman to sa Buen. Gipasuwat na mo katong yang exorcista nga kuan. Unya si Matit mangito nagdas kuan dai niya si Consel Alex Tara. Ini-recording nila kuno dito sa kuan kanang ni-recording nila dito sa kuan bro naay something ba inana nga mga drama nga mga exorcism na kinahanglan ka mag-amput ni daan okay bro Mag-seal ini yun, na mga yawa ana bro naay may muto nga Mag-seal jud sa lugar attorney. Manang mag-seal pa sa inviting ba nang may inana nga kuan, Father? mga suko sila attorney kay gusto man sila magtago lang. Oo. Palitan ka na magsige kay tan-aw na salida exorcism magtasige tan-aw na mga salida nga mga kana mga napusis unsa man na mura ikuman tan-aw mo salida mura magkuyawan. Apil ba na nga mura na invite tinuon ka na nila nga mura kagwan or unsa man apil ang horror movies attorney. Oho. Mga horror movies. Doorway of the Evil Spirit manang ibawalan nato ang mga bata. Bisag ang mga dagko sa pagtan-aw sa mga horror movies kay doon natin pasyente attorney usas doorway ang horror movies human kuno nagtan-aw na tinuod naman uno yung ibang tan-aw attorney. Muna nga nawa siya sa gugulingon possessed yun siya attorney. Wa may laing doorways naman tay mga kuan attorney dahil mga interview nato doon ay mga pilapan nila. So dito nakita nato ato makita nato ang mga doorways sa mga unclean spirits nga kining takas. kuan doorways po ni agianan po ni kining mga Spirit of the Glass, Yes. Spirit of the Queens, inana. Wala, may bago nila na attorney Charlie. No. Charlie? Apil na. Ito mga bata dito sa ka-eskwelahan. Usa din yung ipambuhat ng Charlie, mi Father. Muna, Spirit of the Coin, Spirit of the Glass. They're demons, attorney. They're demons. So karon nga panahon, Father, nga ni ano to sa advent of the internet nga to sa kinabag-o, naagyo gihapon isla. Kini mga gamit na nag-messenger attorney. One So, time day usapod attorney na mag-ulami na human alas 11 may ato naghuman gikan alas 7 sa gabi alas 11 may human sa deliverance sa maong Batanon usa ka minister attorney. Usa ka minister ganahan na siya maghikog Batanon duol sa ko after nganong ganahan mo ko maghikog niya nako sa simbahan. Siya na kayo makita na sa dagan kay Father nasa kong kwarto. So kinadaghanan yung mga demonyo nagpaila sila kagalan sila si Beelzebul sila si sa putong ubang Asmodeus, Lucifer, may yung ipamention sa iyang sod sa iyang lawas. Unya pag deliverance sa to attorney parte ng suka just imagine lay minister na simbahan. Unya ang hatred mo ay doorway sa iya attorney niya katong ingo kag na high tech na taraw na internet pag human ako deliverance attorney ni text nako. So Darwin magtutudlo yung address ka magtutudlo mag-ulang tanahuman imo pa karon magtutudlo Darwin andam na baka mo misa sa kalag sa imong gideliverance kay among patyon karong alas 12 ang imong bag-ong gideliverance pero mo number sa atong pasyente na to Pastila, no? nya akong reply attorney Di ba ning bawat ning balahibo ano kadawat na nga mga text naanad na ko attorney naanad kumigo kag high tech attorney mas high tech pa sila nanto advance kayo unya akong reply attorney Saint Michael the Archangel pray for akong i-mention ang ngan sa kan mingon siya nganong imo mang tawgon na nagdara ba nag-espada donggabon rami
Powerful kayo ang Litany of Saints attorney, matorture sila. Rosary, matorture jud sila. Wa ka kasuway nga gipasakitan ka physically sa imong gitambalan? Makadaghan attorney. Kadaghan na? Kaya di mo ko yung itabo nga Father ba nga kanang powerful kayo nakasuod nga demonyo ba? Naglupad ang plato. Asang baso pa binalik-likay ganoon nila naglupad man nagkalit. Sa tupak ko yung maigo tanang kalakihay noon. Mo nang attorney before ta maghimo na mag protection jud nya seal sa lugar kay murisbak man gud ng mga demonyo nga nas palibot. Wala po na silang magpa-kuan, no? Roger po, no? Tabangi mo diri kay mo na before magsugod ang deliverance attorney imong isil ang lugar para mga demonyo nga gawas di karisbak. Kay ikaw di makay nga dakong tao gyud. Pareha mo nimo sinul kikimbik ba? Mo sinul kikimbik itong gamay ra ba nga kuan nya. Niwangon para ba kini og madlupad ding plato mo. Pasin no busukol ni nyawa ba delikado mapadpad ka ba? Inanay nga mga kuan nakasuway na ka napasakitan ka ni kana mga anarang kuan attorney kanang musukmagan ka sa poses. Kuyaw ano? Normal naman kayo, di makakabantay. Mga walking poses ato, hindi ka kabantay. Tawag ko na ko tungkol sa pakyaw kay. Kalit lang panukmag attorney. O niya, napo iban, kalit lang panipa ni mo. Mo nang naitay mabunog akong paa. Ingo yung sipa. Bunog akong dughan. Yung kalit lang pamatid. One time nga bago lang halos kada adlaw ni attorney mag-open itong office. Ang una na kong gi-entertain kay ako umpong i-deliverance ang mga oppression lang attorney kana mga sakit ba. Pero kay mga tao nakakita adto. Ang una pa jud akong na-entertain possession attorney. Taga Clarin Bohol. Sa usam ka dai. So okay raman Father. Basta siya gani mo. Mga lulo day, mga anting-antingan, mga orasyonan. Mahimawan na sa interview. Pag adto niya, kinunhan akong na-entertain. Kaya mga tao nakakita. Kadungog. Ambot na in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hindi ko anak attorney, gituod ako. Hapit ko mahayang sa kuan. So, mga tao, parating hadlo ka. So, relax ra mo. Kaya, ang yawa, nanood na. Meaning, nasakitan siyang taman. Na-torture jud ang demonyo manipa attorney naban mulutaw na gani sa so kadtong uban nga kon Father panalitan magban-uban nimo delikado sa gid ang kalakihan kasi nga ikaw ay masipaan hino. Mabundog jud daan jud may gapuson at may man magkuyog ta nga atong kon bitaw Catholic Faith Defenders himo tag debate dito sa kuan dito mis Luon Bohol dai ligri kay dito kanang Mercados Luon Bohol ba. Kana na murag madahal man na anak kay sa imo be kanang ministry nimo ang CFD Catholic Faith Defender o kini exorcism asa may mas bugat-bugat gyud. Bugat ni exorcism at bugat gyud kay kini mo kung debate lang total tao man tong giga debate unya di makita makita ra. Nya kung debate ta nya iban mga hawd kayo nga kanang kwansan pwede man ta manawag tag pulis nga pabantayan nato no. Pero kinaning exorcism isod kayo. Manang na-jay proper training attorney. Parang ang seal of protection may pinaka-importante attorney. Manang mga demonyo magpaantaw ra nimo kay imo manggisil ang lugar. Di sila kaharas tungod sa seal of kini mo mga tinudluan nga ni ane kuyog karon. Unsa man ministry ni unsa man ministry? Ko ano na sila sa mga sacramentals. Pero kanang magkuan ka, nayo gipusis, unya moadto ka kay nay ato papahawaon ning yawa ron. Ni babae o kasagalan babae kanang kasagalan mapusis babae, no ngano man Father? Nasuko sila sa Manlabiren attorney. Mao ba? Kay mga laki mo di ba kayo mapusis? Tagsaray laki attorney. Mao na ilang panimaw sa Manlabiren. Kay ang Manlabiren maoray ordinaryo nga babae pero gaag extraordinary grace sa Ginoo, full of grace. Muna kasagalan sa mapusis mga babae no? Tinuod na to nagabantay di ka. Kabantay ko na nga ano mga babae may kasi. Yan, tandaan ninyo ha, kadalasan na napuposes mga babae. Bihira lang sa mga lalaki. Ano ang reason yan? Para ipakita ng demonyo na galit siya kay Mama Mary. Kasi si Mama Mary ay isang ordinaryong babae na binigyan ng mataas na na pabor. Wala bang highly favored ba? Mataas na pabor na hindi matanggap ng diablo na sila ay pinaluluhod sa harapan ng isang ordinaryong tao. Yun. Kaya galit na galit ang demonyo sa mga babae. Kaya kadalasan ng mga napoposes is mga babae. Tuloy natin.
Nga lang mapusis. Pero kanang naay magkuan ka na mapusis, magpakuyog ra sa kami nga pader. Kuyog mi pader. Una attorney, ang mga biktima akong patuon dun sa office of exorcism, akong advisean ang family nga relax lang. Sila madto. Sila akong patuon. Mas maayo nga sila madto kung sa ikaw may madto sa ila. Tungkol sa kadaghan attorney nila tungkol sa kadaghan response nila. One time day usa ka pare nga nitawag nako, Father. Tulo na may kauras nag-pray dere. Wa pa jud mo gawas ang yawa. Sa may nag-ampo, Father. Ako mga katikista. Na mo tuo, Father. Ikaw may authority ng lugar. Ikaw jud mo ampo. Diyan saon nako, Father. Nyawa mo ko'y kumpisal, Father. Father, kining pag-ampo la sa bernacle pangay pasaylo dito. Yung pag-bless ka mga sacramentals, tubig, oil, asin, nga gamitan ng ritual sa simbahan. Kaya mo ni makatorture nila. Ang prayer sa simbahan may makatorture nila. So, Father, hadlok man ko kay first, hadlok man ko. Normal yung naikahadlok. Father, akong komedyahan. Mas buutan pa ng demonyo kay si mong parokyano, Father. Para ma-encourage. So, si pasabuti mo, Father. Basta ingnon ni mo in the name of Jesus, niya ikaw ang paris praise, matuo na, Father. So, isuwayan niya. Yang deliverance 5 minutes start, 10 minutes, completely liberated na ang pasyente. Tungkol sa kalipay niya, yung i-share sa bishop, Bishop, tuo mangyawa na ko. Yapon to po sa exorcism. Kauban na. Exorcist na siya ron. Kauban na meron na. Pero natural mo ko na balik kaghandlok ko. Normal rato na. Kaya ka na ba sila, Father? Kaya na naman na kayo, kaya doon ay kuha nga makibawal ba nga ka na. Ay, ikaw ay, palintong na pastor ba nga, ningan to ba na, pastor, kibaw ka mo, kuha man ka, anak, yung ka bukuyawan, ay, kibaw mangyawa. Nitabuan na. Nay usa ka seminarista nga naposes. Kunya mga formator nga mga pare didto sad. Libot na kunya ang exorcist. Usa ka exorcist. No, libot ato mga formator nga pare. Di pang mention man ang mga sa mga formator. Wala tag mao Father. Kunya di pang mention jud. Nanduko kuno to mga pare formator sa seminaryo. Sa sulod na ang exorcist na. Ikaw, Father. Yatubang ng exorcist. Yung exorcist in the name of Jesus. Shut up. Ni hilo man ng demonyo. Wala dyan mo tingog ato na. Ningon ang mga formator nga pare. Kaya saan ni mga Father Roy? Dali na tanan ni mo gipa-shut up. Ka-Father kabadig na nga story. Knowledge is power. Huwag kakibaw. Kaya kung mga tuga-tuga ka anak god niya, kita naman tanan di ba perfect. Di man ta perfect. Kaya naman kita mga sa ba, no? Unya imbes kay tago-tago ka na imong sa masakpan hinuon ka kay mention sa demonyo. So totoo 'yon na may mga demonyo na nagme-mention ng kasalanan mo nakatago. So ano ang kailangan gawin para hindi mailabas ang kasalanan? Anong kailangan gawin? Gaya ng ginagawa ni Father Gabriel Amorth, yung chief exorcist ng Vatican, no? Ano ang sikreto? Bago humarap sa poses, kailangan munang dumaan sa kumpisal. Magkumpisal muna. Kaya baga ikaw nakapagkumpisal, walang makitang kasalanan ng demonyo, wala siyang maibubulgar. Pero pag hindi ka lumapit sa kumpisalan, bistado lahat ng kalokohan nyo. Yan. Tuloy natin. Muna, ang knowledge is power, attorney. Knowledge is power. Muna, itong exorcist nga. Muna nga, kinahanglan jud ang kay ang exorcist attorney makakuman mas demonyo. Dili lang na nimo sakyan mo yaw-yaw nang kwan. Kay natabo kita dai dito sa kwan dai. Katawanan mi to kay kung pagabot dito niya. Ay ikaw pa din oy naman kay uyab siya. Pataka gid siya. Ay pataka gid siya. Nagtapok mga tao ba? Attorney, dako kayo og impact kung doon na kay proper training sa ministry of exorcism. Kaya exorcist ito ni makakuman. One time, di ako'y kaubang pare siya nga, saan man nila ako, Father? Saba man kayo. Katong pastor ba usa nga, nagkuhan po siya, kay papahaw po niya, mga giinat. Dahil pastor, ay bayot man ka. Nagtagbo ko sa tago-tago, anak niya, kibaw mang yawa. Namawaw ka ba, daghang tao nga nagtapok ron niya, inon ka. Pero, mahaatlas juga na o dili kalig-on sa yun. Muna nga mo focus juga sa prayer, attorney. Kay distract man kaniya. Ang kuya mo pa daw kanang duol nimo ipag-mention mo kanang hibuon ng tago-tago niya. Muna nga naay sacrament of confession, attorney. Ano yung nakatabang. Muna nga ang simbahan wa yun ta biyai.
Panamingon si Father Sikia, pero di perfect. Kung pananglitan, sige tagtanaw sa itong mga kahuyangan niya, tungudan itong kahuyangan, dilinta ka himo sa itong ministry. Let us enjoy the mercy and forgiveness of God in the sacrament of reconciliation. Kung mag-agad lang ta sa itong imperfection, kinsa may mo dawat ani nga ministry. Kita tanan di man perfect. Panang thanks be to God. He supply everything for us. Manay ingon ni Father Sikia. Bitaw kay di man ta perfect yun. Pero kining exorcist ka nga pari, mas taas-taas imong requirement siguro, no? Mas lahi ba ka ng pari ba lang kang palitan ko na dayon pa ko pagkapari Father Darwin. Ari ako sa CFD mo focus sa Catholic Faith Defender, mo focus ko dire. Kaya kung ta paminaw og mukuyog ko nimong pagka-exorcist mo dili ko ka lakaw-lakaw na gitingali. Kung pwede mang lakot sa ba na doon invitation dito niya tagay-tagay taginag mga ano. Muna nga balance good in medio stat virtus matur pa ni St. Augustine man siguro. In the middle the virtue will grow. So tanan nga ko ana to ni moderation na jud no. Wala nga dito mo extreme. Muna nga atong office ito ni from Thursday to Sunday lang ang open niya. Lunes, Martes, Miyerkules dili ko mo welcome ana o mga pasyente o mga giharas. Asa man imong opisina? Valencia ka na sign. Pero kini opisina sa exorcism asa man separate. Nasa Anas Valencia Bohol. Anas Valencia Bohol? Asa man ka masakpan o muadto na muadto? Kay bidadaghan na hingkuan ako day. Katugong kong migo sa BPI ba? May buntag mo na Genesis. Ngayon isang number nimo or nasa yan tuyo nga tukuan ba? Wa naman ko kakuan kay wa naman ka katubag sa kong text. Kung nabaguan mo na nimong cellphone. Kini ni ang panalitan na imo adto mato sa Valencia. Unsa man oras, unsa man gang adlaw nga na? Ko Anton ni alas 9 jud, alas 9 kay na may catechism man Anton, the whole morning is catechism. Unya sa afternoon ala sa imong kumbento kana parokya diha sa Valencia maora na ang naradhi mong opisina? Mga 2 kilometers attorney gikan sa kumbento, gikan sa separate na siya? Separate. Pero nara sa Valencia? Nara sa Valencia. Nara sa parokya. So sa mo duty ka dito? Numadto ko dito. So gawa sa kumbento Madto po kas-pikas ang opisina? Oo. Hulo na ko yung mga misa. Manang humanang ko sa misa, dito ko dito sa office. So, ang akong taas time ito nito sa office of healing and exorcism. So, open itong office Thursday to Sunday, 9 a.m. Kung doon na mo visit dito, the whole morning ito is catechism yun na, empowerment. Nya sa launa, manang confession, magpakumpisal ta, napoy anointing of the sick. Pakalawat po dato mga din nakadto jud literalmente nga to sa simbahan. Nya mag-deliverance ko sa ilang mga sakit. Nya sa mga possessed pod mag-exercise ko. So muna nga hurot akong oras sa mao nga ministry. Daghan ko mga pangutana pa nimo ani sa position pa kay doon lang mo gibalay bitaw nga kon ba nga pag naay magian lang nga something gid nga kuan nya ni maghilak ko nga bata na ba. So kining akong kaila nga napuyo ni balaya ni hukom na gid sila nga mohawa sa na balaya kay doon naman ka pananghid nila sa tig-iya nga mohawa mi kay makadungog binay bata masihilak sa ilawom nya ang mga umangkon nang hadlok nga mo sa hitabo nya nandun gipangutanas mga silingan murag gyud sa nga bitaw na abitan na napita unya nangutana sa gwardiya kinunay gwardiya dito ang kuan nya kanang tibok area gid ko no mo na ay problema na may mga dagkong dakits kahoy ba ako ning gusto ma-discuss gamay Father human mas pipila ka mga pahinumdom ato sang ipadangat mga kagalaan ang pipila ka mga pahinumdom la nya atong balikan sa Father Darwin Gitgano. Ubay ning mga kuan di na ko babasa ni tanan kini mga nag kuan ko pero ugma adto kang Bishop Teofilo Kamumot ang misa nimo alas 10. After ala tok alas 8 ngadto sa alas 10. So tok sa daan sa pamisa. Mga katekista nang atong kuanto na pero gi-open nila parang ma-welcome ang gustong mo appeal. Kini karon kay na broadcast na ba sa DOHP ibaw na kanang karkar pispaan ko na prebuyag no sa buhon. So og panatan mo adto o dawat na sa sila bisan dili sa katekista. Minadili may katekista pa din pero nakabati man may sa interview ni Attorney Rufil Banyok mo appeal may siyang papaminaw sa imong talk ay problema pwede ra open ra human aning 8 to 10 misa na 10 to 11 misa niya human sa misa sacramental blessings okay unya tibok buntag ni imong kuan o tibok buntag tibok adlaw tibok buntag ra the whole morning lang okay sa hapon asa na imong assignment ay imong kuan hapon mo adto na ko sa akong uyuan
Okay. Okay, so karkar din imong kuan. So mayo kay at least giimbitaran ka sa ato mga katigista, Mga madre. mga madre. Nagdaan ng mga katigista attorney. Mura og 500 to 1,000 daw na ka mga katigista. Okay. Yung i-open nila. Mayo. Kay parang ang ganahan mo maminaw, ma-empower. Oo. Kay kita gud attorney maka-deliverance man ta sa tong kaugalingong balay. Katong imong concern kaganina, dahil nanawag nako. The same rasad. Pero the same ra nga infested ang lugar. Taga Cebu gapon, yun siya nako, Father, kini manglihok na mga objects diri, Father, kulbaan na jud may kakaraan kuning balay, Father. So, tabangan ta mo. So, mari kag Cebu, Father. Hindi ko man ha, pero tabangan ta mo. By virtue of your baptism, maka-deliverance ka sa imong property. O sa inyong mga family members. Isa nga, Father, saon man, ari mo sa office. Dito sila attorney, tuluan na to. 7 days straight ha, may deliverance mo. Ulian ro na. Layas ro na mga yawa. Kaluyas Ginoo attorney, chat sila nako sa Father, tinuod jud imong gisulti. Wala na jud. Wala. So sila ra. May kuan. Na preparation attorney man ang tuluan na to. The whole morning is catechism na attorney, empowerment. Nagkarong kuan alas 8 ngadto sa alas 10. No? Ugma pohon. Mapil na nato. Okay. Para ma-empower nato ang katawan sa Dios kay di matabag kita ra attorney. Di ba dano ang mga pare na sa ligan? Gamay ra kayo. Ang mga tao, pare. Di pud tanang pare active ani nga ministry. So ato empower ang mga laigo attorney. By virtue of their baptism, pwede sila ka-deliverance pero dahil mga angay nilang i-prepare. Parang males ang so instead yung mga pare ay nalamig tawag ka pirmi kaya di man kaya tungkol sa daghan sa nanginangla no. Tuduan lang mo namo nga usaon. Empowerment attorney. Pero head of the family attorney. O sa may kalay na deliverance o kanang mo pahawa kag naposes. Ang deliverance o exorcism attorney may kalainan. Ang exorcism is direct command. Ang deliverance attorney is intercessory prayer. Example, ang command attorney, exorcism na. In the name of Jesus, I command you. Exorcism na siya. Okay. Ang deliverance attorney, in the name of Jesus, I ask. Na I ask in the name of Jesus to depart from this place. I ask. So, intercessory element ang deliverance attorney mo. Kaya ka na, kung mapatuga-tuga sa gitag musukol ng yawa, likado, masagad lagi. Shit attorney, mo ni ang nindot kay ningon si Santiago sukli ang yawa kay mundagan siya. So sa mga prayer attorney ng rosary torture sila ana. Ang simple nga Our Father, simple nga Hail Mary, matorture labi na ang tibok pamilya attorney maghiusa jud pag-ampo rosaryo, bungol sila na attorney niya with the help of the sacramentals, with the help of the sacrament moadto sila sa pare, mangumpisal sila they receive the body of Christ and then they will do adoration sa Blessed Sacrament, then rosary, then they will do prayer of deliverance, torture ng demonyo attorney. At balikan ko sa eskwelahan dito sa may Samuel in Alcantara na may nagkuhan ako nga walang ipasaba ba, okay na to, solve na to Father Kuy may nagkuhan dito ni contact nako ang in charge dito attorney. Okay, ni request lagi pod kung adto mo sa pinaka nearest exorcist ninyo. Unya naulian naman ng mga bata attorney. Naulian na. Pero kinahanglan ongoing kuan attorney, follow up nila kay ang rule of life kinahanglan man kay basig mo adto na pug healer. Worsen noon ang mga bata. Ngano man ni padre nga kini eskwelahan gidumalas mga madre na diha lahi ganis public school nga sa public mo do namatay ampo-ampo but nga likas mga religious schools inigsugod gos klase kada subject mag-ampo inigkahuman og klase ampo ana magyapoy mga yawa nga naa tungod kay open ang doorway attorney doon ay mga pipila ka mga estudyante nga masakit atong fit healer dadon ato mga albularyo kay way kabayad sa doktor attorney muna nga mo na doorway of the evil spirit attorney bisan pa si kag-ampo pag si kag rosaryo diha mo nang kahugingon kay ganin attorney atong superior sa congregation na possess siya attorney ang sign nga possess ka attorney during exorcism and deliverance mawa ka sa ko sa ko yung sulti na say possess so ganong na possess to ang mong madre tungod kay matud pa sa ilang storya natiawan lagi lang kumbinto doon ako na yung mga makita nga mga dapat ito natiawan lang kumbinto bisag gitawag sila pare or sila mismo tudluan sila unsay pagpamaagi pwede dili sa manawag ug lain nga mga kuan ang head mismo katong superior to pwede maka-deliverance sa iyang congregation sa iyang kumbinto basta na-educate lang
Oh, so sila lang katong kuan pader sumpay ni sa mga istorya nga itong balay nga kuan. Katong nay maghilak nga ilaw nga nay bata nga hilak. O ba namatay din napita nga kuan nganong kuan man nya mga. Posible po attorney dunay nahitabo nga abortion. Oh, yan ano. Posible po dunay bata gipatay. Oo. So tan-awon pa man ang history ng lugar or labayanag mga bata mga abort. So, mo nang na-infested ang lugar. So mo nang nahimo ng dwelling place sa evil spirit kay territorial man ning demonyo attorney. Ganahan man na sila ng mga lugar nga dunay krimen. So ang possibility nga na ay mga nag-abortion anang lugar O sana mga crime na Oh. hitabo. So posible nga na ay satanic ritual attorney. Oo. Ang ihimo. Kay na may mga satanista karon dito sa Pilipinas bisan sa akong parokya attorney sa Loon. Doon tay member sa satanism atong gi-exercise nilutaw jud attorney. Karon na ulian ang bata. Completely liberated na sa demon. Kini mga kulto father kay dito ra ba sa Mindanao nahitabo si Manny ra bakal akong interview to milabay nga mga buwan kay katubit about bitaw kang Maniha engineer Maniha nga nagsunog siyang kagulingon diya sa Plaza Independencia nya sa Yahweh Elohim nagsunog dito sa Mindanao nahitabo masad ang ilang lula ilang gisunog kay ngano kuno mo tuo silang Dios sa ilang kulto sinana ba kini mga kulto unsa may imong tan-aw ini nila. Una attorney kini nanay gitawag spirit of hypnotism attorney. Hypnotize ka bisag unsay isulti sa leader nimo di jud ka mo sopak nawa nimong logic. Nawa na pud imong freedom. Mura kag blind followers na. No? Followers sa leader. Demonic attorney. Ang demonyo attorney i-control ka. Ang Ginoo di man mo-control nimo attorney bisag siya ang tag-iyas tanan. Kay kanyang freedom. Kay kanyang kagawasan. Free will. Pwede ka mo pili niya, pwede po kag di mo pili niya. Di man kuan niya ang pagka-Dios. Kung di ka mapili niya. Kita noy nadugangan. Una nga ang demonyo attorney controlled. He will control everything. Iya jung i-control ang tanan mo ng possession attorney way kalibutan ang possess. Kay iya mong i-control ang tanan. So kanang mga kulto attorney kontrolon ka mo ra jud itong buhaton. Muna delikado kaayo attorney nga maapil ta ana. Wanang wa nang kastarong sa panghuna-huna kay fanatic naman ka. Kay mo pagtuot attorney dili authentic fanatic. Yung kanang mga fanaticism attorney it is one of the doorway of the evil spirit. Wala na kay freedom. Wala na kay free will. Oo. Di violate imong free will. Oo. Ano fanatic na ka, no? Fanatic na ka. Oh, mo na problema dako diha karon nga kuan, no? Kini imo mas lisod-lisod gani imo father kaning exorcism, lisod-lisod gani exorcism ay to debate-debate lang kay atong kun sa mga kada knowledge sa to kuan, tuon sa ko ana. Oh. Okay, palihog invite ni Father Darwin attorney para sa ato sa Iflam anniversary kada October 25 Maasin Cathedral. Ato sa buto ni Brother Dan o unsay kalaki ani mabot og na bakante si Father Darwin October 25 kuno Father Dan Darwin Maasin tanawa imong kalendar diha o basig ma-okay o di gani siguro kana usually ito ni Martes sa jud akong available. Oo. Sa mga adlaw ni October 25 tanawa ko no day sa mga adlaw ni October 25 Tuesday? Martes na ba di ay? Martes. Tanawan ako attorney wa ba ko kadawat sa Davao kay murag in Davao may niko na ako sa October. Davao City nag-request sa month of October. Sige ato ning kuno no kay ito na sabutan ato ni. Sabutan tani kay mga kon ba sa Iflam nato dito sa Leyte. Kay kon man kanang active kay may sa una nito o niya karon nga kanang nalahi na po dito niya sa Cebu ana. So dito po mga ato mga brad dito ni kon po sila padayon sa sila ana kay di man gutayngon nga kon gyud. But sa atong pamagi mapadayon gyud punta sa atong unsay mga ginagmay lang sa atong mahimo no. Brother Priscilias tuwa sa butuan brother Fernan Priscilias tiguang na lagi ito mga kauban hingkuan mo sa Japon padayon sa Japon sa ilang kuan kasi ilibuluno sa taga-Bohol nagkakuyog man ako dito yung partner dito sa Bohol that's Father Darwin singer sino kanta ni so Father atong tungod sa tong oras nga napupos na unsay imong mensahe sa mga naminaw na to karon labi na sa mga Katoliko nga naminaw na to din sa tulumanon ako mag-expect ron nga ma-interview kong bisita kalit ko na na imo kay bisita ka na nabon programa na ko di gipano lang tika dayon salamat kay attorney niya atong gisgutan. I hope inyo tong na pamati pag-ayo tong atong ipang discuss gamay lang pero
makatabang to nato parang maprotektahan ta. Satan is real. Satan is real. Ang yawa tinuod niya na yawa. Damo nga tinuod niya dunay Ginoo mo nang padayon ta sa pagampo kanunay o nya mga amahan gani naminaw karon mas i-consecrate jud inyong family ngadto sa simbahan, simba kada Domingo kay kung ang tatay makabig tibok pamilya madasig. O nya padayon ta sa pagampo o maginampo ay ta aron sa ingon ni ana maiway ta sa panulay. O nya kung dunay hunas ay mo kagol kay dunang puy taob ang dagat. Mao gyud. Amen. Amen. Salamat yo. Father Darwin Gitgano mahigala to nga bisita karon nga buntaga mga kaibigan. DYHP RMN Cebu, the official number 1. Ayun. Okay, so yun po ang ating tampok na September 30. wait lang. Yan ang ating tampok na video ngayon, yung kay Father Darwin na in-interview siya ni Attorney Rafael Banyok. So nawa po is may mga natalaki po doon na naunawaan ninyo. No, hindi ko gaano na translate sa Tagalog yung kabuuan ng video kasi pag ginawa ko yun, aabot tayo ng mga 3 oras. 3 oras, no? At saka, alam mo na dito, sa ating sitwasyon, kailangan muna natin na, umiyak pa si Sainara doon. Okay, so, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Jando Alabado, nasasabi po sa inyo, Tatak CFD with a humble heart. Paalam na po.